Guys, tara panoorin natin yung future champions ng Arnis dito po sa Palawan. Let's go!
disclaimer lang po. Hindi pa ako expert sa harness. Natutunan ko lang din po sa panood sa YouTube. Dahil interested pa ako matuto ng harness na ito. So, habang ako po ay nagbabakasyon, naisip ko po na turuan po yung mga bata na mag harness ng yung basic lang po. Dahil sigurado pa ako na magagamit po ito nila sa sa kanilang buhay, kahit yung basic na self-defense lang. Pwede nilang ma-defend yung sarili nila, yung family nila, yung mga kaibigan nila, at malihis yung kanilang mga attention sa limbawa sa paglalaro ng games sa computer, sa cellphone. So kasi napakaraming mga bata ngayon na kulang sa activity. So hindi lang to para sa kanila, para din sa mga bata na makapanood ng video na ito, na magkaroon sila ng interest sa sports, hindi lang sa harness kundi sa sports. Dahil karamihan ng mga bata ngayon puro na lang cellphone, mula pagising hanggang sa pagtulog, late na pagtulog dahil sa kalalaro sa cellphone. So napakaganda po ng result ng ginawa po namin. Ginawa po namin muna doon sa sa bahay, sa harap ng bahay, medyo may space doon. So ginawa namin yung mga basic na drills kung paano gawin. Tapos hanggang sa, dahil malapit yung bahay sa sa dagat, so nag-decide kami na parang maglalaro lang sa tabi ng dagat. At ginawa nga namin yung pag-practice doon sa tabi ng dagat. At kitang-kita ko po yung eagerness ng mga bata na matuto ng harness. So napakaganda po ito na video. Magandang example ito sa mga bata. Sa thumbnail po, sinulat ko na future champion sa mga bata ito. Dahil wala naman pong imposible pag talagang tutukan ng mga bata yung pag-aaral ng harness na ito, any kind of sport. So nakita ko po sa araw-araw na pag-practice ng mga bata, ikikita ko yung pagka-serious nila, yung dedication nila na willing silang gumising ng maaga, pupunta sa tabi ng dagat o sa harap ng bahay na mag-practice. Sila mismo ang nagsasabi sa akin na Daddy, mag-practice tayo. So at saka yung mga tinuturo na yung mga basic, madali nilang nakukuha ka agad. Ang kagandahan dyan kasi sila mismo nag-iipon-ipon sila pag may time sila, pag walang ginagawa. Talagang sa counting, talagang sila na mismo yung gumagawa ng counting na kung paano nila gawin yung pag-practice. Yung tinuro ko lang naman sa kanila yung basic na 1, 2, 3, 4. Tapos nagdagdag ako ng 2 sticks. Yung 1, 2, 3, 4, 1 stick lang po yun. Yung basic lang. Pero sila na mismo ang gumawa ng counting hanggang sa ma-master na nga nila. Napakaganda pong tingnan pag yung ginagawa na nila yung 2 sticks. Yung sa 1 stick, nakuha na nila, tapos yung 2 sticks. Yung sinasabi ko nga sa kanila na kailangan nilang gawin gamit ang kanan, tapos practice nila yung kaliwa, tapos idugtong nila yan. Kaya pag tuloy-tuloy ang practice nila, walang imposible po na pwedeng maging champion sila dahil bata pa nga sila. Ang pinakabata sa kanila is only 8 years old. Imagine from 8 years old, mayroon na silang natutunan. Imagine mag 8, 9, 10, 11, 12 hanggang sa pagka-graduate nila ng high school. Nako, hindi mo ma-imagine kung anong pag diniretso nila yung pag-aaral ng harness na ito or any kind of sport, diba? Kaya maganda ito dahil
sila, ma-practice nila yung sarili nila sa sports. Instead na maglaro lang ng maglaro o kaya mag-cellphone na mag-cellphone. Napakagandang exercise ito at saka form of self-defense na rin para sa sarili nila, di ba? Marami ngayon ng mga bata na nagta-champion sa mga competition. Kahit anong sports pa ang pinapasok ng mga bata ngayon, maraming sumasali at nahihilig na rin sa mga sports. So magandang sign po yan sa mga bata na, especially ngayong mga millennials, puro na lang gadgets. Ito pag na-introduce natin sa mga bata, magandang ibalik yung exercise, yung activity sa bata. Magandang halimbawa po ito sa mga bata. Kaya ipakisupport guys sa mga manonood at nakapanood na, pakishare na lang po. Maganda po itong example sa mga young generation. Salamat po.